Handa na ba kayong namnamin at pagsalusaluhan ang salita ng Diyos ngayong gabi? Oh, say hallelujah sa mga inaantok. Oh, praise God sa mga inaantok. Nakakasagot sila kahit sila inaantok. So ngayong gabi po, mayroon na naman po tayong napakagandang mensahe. At ang mensaheng ito po is actually very special po ito para sa mga ating mga bisita tonight. Hinanda po ito ng Panginoon para sa ating mga bisita, of course sa ating lahat. Amen. May I see the hands of those nag-attend ng ating anniversary last week? Yung hindi first-timers. Yung nag-attend, yung mga in-invite. Yung mga in-invite na nandito ulit ngayon. Wow! Wow, palakpakan po natin sila. Of course, ang bagong mga in-invite at ang mga nag-invite, palakpakan po natin. So I pray that tonight we're going to speak. The Lord we're going to speak into your heart. Amen? And I assure you po mga kapatid, lalo na sa ating mga first-timers, na ang message ng Panginoon ngayong gabi will be a blessings to all of us. Amen? So, umpisahan ko po ang mensahe na ito sa pagtatanong. Sino sa inyo dito ang nakaranas ng mahalin at magmahal ng totoo? Yung totoo ha, maging honest kayo. Yung sino dito ang nakaranas ng magmahal at mahalin ng totoo? Tatatlo? Tatatlo nakaranas? Parang ako lang yata Tatatlo yung totoo. So yung iba hindi nakakaranas. Wala pa, on the way pa lang. So yung pagpapalain ang mga nakakaranas, I'm sure na makaka-relate kayo sa akin. Alam mo ba yung sinasabing yung totoong pagmamahal, na kahit na yung parata-egg lang yung pinagsasaluhan ninyong dalawa, parang feeling nyo na sa fine dining restaurant kayo, di ba? Yung nakangiti ka pa rin, yung kahit na, yung 1 dirham na chai, yung 1 dirham na chai, yung karakti, dahil kulang yung pera nyo, pinagsasaluhan yung yun, nakangiti pa rin kayo. Bukas ulit magkikita kayo, gano'n na naman ang pagsasaluhan nyo, nakangiti pa rin kayo. So yan yung tunay na pag-ibig, hindi yung, ano ba naman yan, yung kinain natin kahapon, ito na naman ngayon. Palagay ko, parang may mansya ng kaunti yon. Sabi nila yun daw ang tunay na pag-ibig, na kahit ano yung pinagdadaanan ninyo, ano yung hinaharap ninyo, nakangiti pa rin kayong dalawa. Amen po, masaya pa rin kayo. Kasi ang importante kasi, sa tunay na nagmamahal, is yung magkasama. Sinong nakaka-relate? Wala pa rin. Ako lang nakaka-relate talaga. So yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Sino excited dyan? Amen. Sino excited ulit? Lilima. Amen. So ang ating verse is, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Okay, ang title po ng message natin is, but ang layo na, Brother Andy, is genuine love. Kasi po, sa Davao po, hindi po ako gumagamit ng ganito. Mayroon po, sila po ang mismo. It's okay. So, ang ating main verse is 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sino pong reader natin? Meron na ba? Wala. Hindi yata nakasama dyan. Ang sabi niya, okay, ang sabi niya, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. So ang title po ng message ng Panginoon ngayong gabi is genuine love. Okay? Can we first bow down our head and give glory to the one and honor the word of God tonight? Yes, O Lord God, Heavenly Father, we will continue to worship you, to bless your name, O God, to lift it up your name tonight, O God. Thank you so much, Ama, na ako ay binigyan mo ng pagkakataon na tumayo sa iyong harapan ngayong gabi ito, Panginoon. I know, God, that I'm not worthy at all to stand before you, God, but I thank you with all my heart, Panginoon, sapagkat binigyan mo ako ng
panahong ganito, ng oras na ganito, Panginoon, upang may share ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O God. Linisin mo ako, upang ako'y maging karapat-dapat, Ama, na i-deliver ang mensahe mo tonight. And of course, I pray for these people, Panginoon, na makikinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Dalangin ko, Panginoon, na hindi lang nila marinig, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ito ang magsisilbing gabay nila sa kanilang buhay, O God. Ito yung salita mo, yung pangako mo sa kanila, Panginoon, yung pag-ibig mo sa kanila, Panginoon, ang magbibigay lakas sa kanila upang sila ay magpatuloy na kilalanin ka sa kanilang buhay, O Lord God. May the words of my mouth, O God, will be pleasing to you, O Lord, my Jesus, and the meditation of my heart, O Lord God, my Savior, my Redeemer, my rock and my salvation. Amen. Amen. So first, titignan po natin ang meaning ng genuine love sa Webster Dictionary. May reader po? Wala. So genuine love daw, the meaning in Webster Dictionary is not fake, counterfeit, original, real, authentic, not pretending, prank, sincere. If you describe a person as genuine because they are honest, truthful, and sincere in the way they live and in their relationship with other people. So since na ang pinag-uusapan natin, ang main verse natin is about genuine love, meron pa bang genuine love sa mga panahong ito? Meron pa ba? Of course, meron naman. Kaya lang nabibilang na po talaga sa daliri. Believe me, nabibilang na po sa daliri natin ang totoong pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. Ang tanong ko ulit, may nakikita pa ba tayong genuine na tao sa mga panahong ito? Amen. Pakisabi nga dyan sa kapatid mo, genuine ka ba? Nowadays po, kung titignan nyo, ang dami-dami pong nagkalat na fake. Di ba? Nowadays, sa mga panahong ito, ang dami pong nagkalat na fake. Fake na tao, yan, di ba? Fake na gamit, di ba? Like bag, like watches, wallet, and clothes, even the perfumes. Ang dami na pong nagkalat na fake ngayon. Ang tao po, malalaman mo pag fake yan sa kanyang bunga. Malalaman mo sa kanyang buhay. Ibig sabihin, if he is a genuine brother or genuine sister or believer, he is fruitful and transformed. Pero pag siya hindi transform, replika pa rin yan. Worse, fake. Amen? And then, paano nga natin makikilala ang fake at ang isang legit? Sa mga bagay, like sa wallet, sa bags, sa mga relo, kahit sa mga damit, paano natin makikilala? Papakita ko sa inyo yung picture. Tignan nyo mabuti. Halos wala namang pinagkaiba, di ba? Nakita nyo? Ang relo, halos walang pinagkaiba. Ang crocodile, anong tawag niya? Lacoste. Si Lacoste, wala namang pinagkaiba, pero malalaman mo pag magaling ka, kasi si Lacoste pala, mas mataba. Di ba? Mas mataba at saka mas dark. Tapos, tignan nyo yung bag. Pag anga-anga ka, isipin mo, na tunay yung hawak mo. Tignan mo yung authentic na bag. Mas darker yung fake kaysa yung original. Ganon din sa replica, sa fake. Mas darker pala yung, so alam mo yun, pag hindi ka talaga marunong, mapipeki ka rin. Kala mo original. Ang dami nga, di ba, sa online nagbibenta ng ba ganyan? So, kung papansinin nyo, halos hindi na natin nakikita yung mga differences nila. Pero alam nyo ba na sa mga panahong ito, sa mga generation na ito, kahit po yung hold-upper, alam na niya yung fake at legit? Oh! Ang hold-upper, alam niya yung fake at legit. May narinig po akong kwento, minsan po sa Manila, di ba, ang daming hold-upper doon. Minsan lumapit yung hold-upper, tinutukan niya yung babae kasi naka-watch na Michael Kors, di ba? Naka-watch, so tinutukan niya, bigay mo sa akin yan, hindi, bubutasin ko yung tagiliran mo.
So yung babae, kagad-agad niyang siyempre ayaw niyang mabutas yung niya, binigay niya yung relo niya. Alam niyo bang wala pang 3 minuto, bumalik yung holdapper at hinampas sa mukha niya? Sa'yo na yan, sabi niya. Fake naman palang suot mo. So kahit holdapper ngayon, alam niya ang fake at saka original. Diba? So, madali na pong kilatasin ngayon, kahit sa tao pa yan, sa gamit yan, is madali na pong tignan ang original at madali na lang nating ma-identify ang totoo at fake. Sa mga reels na pinapanood natin, sinong mahilig sa reels dyan? Ako po, napakahilig kong manood ng reels. Yan ang katotohanan. Nanonood pa ako ng reels, pero sa totoo lang, hindi natin alam ang totoo at hindi doon. Mostly po na napapanood natin sa social media is hindi po totoo. Kasinungalingan pong malaki, lalo na ang social media. Lahat ng pinapalabas natin, na napapanood natin, sometimes po karamihan dyan para lang for the sake of content is hindi po totoo ang yung mga napapanood natin. Alam niyo po, I have nothing against the fake. Kasi ang katotohanan po, halos lahat ng gamit ko ay fake. Halos lahat ng gamit ko po ay, ang tawag doon, Class A, yung mga ganang Class B. Wala po akong, kasi may Class A, Class B, master copy, yung mga ganun ba. So hindi natin alam yung pagkakaiba, yung mga marunong lang, pero ako po hindi ko pa alam yon. Kung mayroon man po akong legit na nagamit, yun po yung mga regalo lang. Kasi hindi po talaga ako nag-isip na minsan sa buhay ko, is bibili ako ng totoo. Yung, I remember one time that is 4 years ago siguro, 5 years, nakatanggap po ako ng ng regalo na bag. Nakalagay po siya sa isang malaking box. Pagbukas ko po, ang ganda-ganda po talaga ng box niya. Pagbukas ko po, mayroon siyang authenticity card. So, mayroon po siyang ganon. Tapos sabi ko, since na ignorante ako siyempre ignorante ako, hindi ko alam yung totoo, hindi. Nalaman ko na yun pala ay original. Paano ko nalaman? Siyempre, nag-validate ko, tinignan namin, sinearch namin yung serial number and everything. So yun po yung unang bag na natanggap ko na original. Ngayon, siguro from 5 years, 4 times ko palang nagagamit yon. So, sabi ni Christina May, anong gagawin mo dyan sa bag na yan? Abay, sabi niya, maluluma na 5 years na yan, di mo pa ginagamit. Bakit ko gagamitin ang isang napakamahal na bag, tapos pagdating ko sa church, ibababa ko lang sa floor? Di ba? So sabi ko, dyan lang siya sa aparador. Pagdating ng panon, ipapalaminate natin. Di ba? Tapos meron ulit akong natanggap, believe me or not, kala ko galing sa Madinat Zayed, sa Hamdan. Tapos sabi ni Tina May, Ma, ang ganda ng bag mo. Siyempre, galing ulit doon sa nagbibigay ng original. Sabi ko, ay, hindi ako magsusuot niya. Hindi ko gagamitin niya na parang galing yan sa Hamdan eh. Sabi niya, hindi. Hindi magbibigay sa'yo ng galing sa Hamdan. Tignan natin, search natin yung card kasi may card siya. Ay, sinearch niya. Original na naman, pero siyempre, hindi ko na naman ginagamit, di ba? So itong pag-uwi po namin, just imagine how many years na, 4 years. Pag-uwi po ni Pastor Bob, pumunta ako sa Yango rin, nandun lahat ang fake. Ginamit ko siya. Di ba, naka-shoulder bag ako. Ginamit ko siya, doon sa mga fake, ginamit ko siya. Tapos, kinakapa ko yung bulsa, nagulat ako, may matigas na parang papel. Inangat ko, pera. May pera palang loob niya. Just imagine, 4 years na hindi ko binubuksan. May pera pala sa loob niya. Yung nagbigay pala, binilagyan niya ng 200 pounds. UK pounds. So, syempre, 5 years na yun yung binigay. 2 bag yun magkasunod eh. Para kami, tibang syempre, nang libre na ako ng inasal. Kasi mayroon akong tuwan. Kwinenta ko na sa Google, magkano ang kapalit noon, di ba? 8,000 na tumataginting plus 8,000 plus. Sabi ko, sige, magpapakain tayo. So pinakain ko yung mga kasama ko ng inasal. Ito ngayon, bumaba ka, papalitan mo lahong cash. Pambayad sa inasal. Ay, sus, lahat na yan. Lahat na yata ng exchange center, pinuntahan niya, walang papalit, walang gustong magpalit. Dahil 4 years ago pa yung perang yun. So, hindi na magagamit, di ba?
So hindi na namin magagamit. So ang ginawa niya, dinala na lang niya dito at dito niya pinalitan. At praise God naman at napalitan naman po siya dito. Amen? Tayo pong mga babae, aminin natin o hindi, sino ang kagaya kong mahilig talaga sa mga bags, mga relo, mga watches, mga shoes? Sino sa inyo? Taas ang kamay. Parang laging ako lang lagi dito At tayong mga babae, mas tinatangkilik natin ang fake. Di ba? Mas tinatangkilik natin ang fake. Sino sa inyo ang ganyan? Ako pa rin. Ako lang talaga. Mas tinatangkilik nila original. Kasi pag fake kasi, kahit saan mabibili natin. Diba? Kahit saan mabibili natin, kahit sa Hamdan Plaza, kahit sa Karama, kahit saan ang daming nagkalat na fake, lalong-lalo na yan sa Hamdan Plaza. So, ibig sabihin, hindi mataas ang demand ng fake na bagay. You can buy anywhere. Pero ang tanong, what about the quantity? The quality. Kumusta naman yung quality, di ba? Yun ang tanong. Dahil nga fake, mahina ang quality. Amen? Sa mga damit, pag tunay po ang isang gamit, kahit na labhan mo ang isang damit, hindi po nagbabago ang kulay. Pero pag yan ay fake, mga 3 laba, either umurong na, or wala nang iba na yung kulay, di ba? Ganun po. Naalala ko lang, pag-usapan natin ang fake na tao, naalala ko lang ngayon lang, ang fake na tao. Kami po ni Pastor, bilang pastor ng simbahan po, ang dami na naming experience ng totoong tao at fake na tao. Ang dami na po. Alam mo ba, sa loob ng maraming taon, how many years na tayo nagpapastor, ang dami pong lumapit sa amin. Alam mo yung sinasabing, hindi namin kayo iiwan, tay. Mami, mamamatay kami, nakasama kayo. Yung mga salitang yun, nakakatakot yun Sabihin na, hindi namin kayo iiwan. Hanggat ang pinipreach ng simbahan ay si Jesus, kami po ay kasama ninyo. Hindi po magbabago ang pagmamahal namin sa inyo, Mami, Daddy, Mami, Tata, hindi namin kayo iiwan. Ang tanong, nasaan na sila? Nasaan na yung mga taong nangako ng ganon? Diba? Kaya be careful po sa mga salitang binibitawan natin. Huwag po tayong magaya sa mga fake. Di ba? Kailangan kung nagbitaw ka, galing sa puso mo at gagawin mo. Kasi po, napakadali na lang sabihin. Alam nyo ba na ang salitang love ngayon is wala nang bigat? Yan ang pag-uusapan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo na mas mabuti pa na huwag ka na lang bibitaw kung hindi mo kayang panindigan. Amen? Kasi lalabas na isa kang fake na tao. Sa mundong ito po, marami po tayong makikita na bagay na hindi totoo. Aminin natin. Pero, alam mo yan, tignan mo yung katabi mo, totoo ba yan? Tignan mo nga. At sabi ko nga sa inyo kanina, masyado nang mababaw ang salitang love. Wala na pong bigat. Ang salitang love po, para ng instant noodles yan. Napakadali na sa ating bigkatsing, I love you. Pero wala pong bigat yun, maniwala ka. Napakadaling sabihin na, I love your hair. I love that shoes. I love the food. So ibig sabihin, ang salitang love, na galing dapat sa Panginoon because God is love, is wala ng bigat. Wala nang bigat po sa mga panahon ito. Pag nagustuhan natin yung isang bagay, isang bag, or kahit anong bagay, lagi natin sinasabi, I love these things, I love. So nasaan na yung sinasabi ng Panginoon? Wala nang bigat ang love. Alam nyo, kahit yung faith na sinasabi natin, wala na rin pong bigat. Alam mo kung bakit pahirap ng pahirap ang suffering ng mga tao nowadays, lalo na sa mga believers, kasi wala na pong bigat ang salitang faith. Amen? Napakadali pong sabihin sa atin na I have faith in God. Naniniwala ako, nananampalataya ako. Pero sa totoo lang, wala nang bigat ang lahat ng yon.
Kaya wag nating sisisihin kung bakit pabigat ng pabigat ang mga sufferings, ang mga trials. Kasi gusto ng Panginoon na yung sinasabi ng dila mo na I have faith in God, magkaroon ng weight, ng ano. Kasi sabi nga nila is, ang faith daw will produce an action. Di ba? Kailangan nakikita sa action, hindi lang yung sinasabi mong, mayroon akong faith sa Panginoon. Nakikita lang po ang totoong faith pag ikaw ay humaharap na sa pagsubok. Doon mo po malalaman yung faith na sinasabi mo. Kung yan ba ay mababaw, yung faith mo ba ay malalim o napalitan na yan ng fear. Mas mabigat na yung fear kaysa faith. Bakit maraming mag-asawa ang naghihiwalay kahit na yung mga celebrity na bunggang-bunggang nagpapakasal, 'di ba? Napansin niyo ang daming naghihiwalay, yung iba nga lalo na sa western country, yung iba 1 month pa lang hiwalay na. Pero nagpakasal ng bunggang-bungga kasi akala nila yung nararamdaman nilang love ay genuine love. Pero nung magkasama na sila sa iisang bahay, naramdaman nila, hindi pala totoong pag-ibig yon, kundi eros love lang. Ibig sabihin, gusto lang ng laman nila, na-attract lang sila sa isa't isa. So magkaiba kasi yung na-attract ka lang, at akala mo nagmamahal ka na, or yung totoong kumakain lang kayo ng parata, pero masaya kayo. Yung sabi ko kanina, amen? Na-realize nila na hindi pala totoo. Sa Bible po, mayroon pong 4 na translation ng love. Ano po yun? Eros love, sexual love, for the marriage couple. Storge love refers to the love between family members. Filial love refers to the love between close friends or brothers and sisters. And agape love, the highest form of love, a love that never changing. So sa Eros love po, yan po yung sexual love. Dinisign po ng Panginoon yan sa mag-asawa. And then the storge love refers between family members, yung mga kapatid mo, magulang mo, yung mga anak mo, family members, amen? And then yung filial love is mga kasama sa simbahan, mga kaibigan mo. Yun ang ibig sabihin nun. And then agape love, the highest form of love. At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Yan ang subject natin, the agape love. Ano pong sabi sa John chapter 3 verse 16? Lahat alam nyo na yan, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. So dito po sa verse na ito, hindi lang sinabi ng Panginoon na mahal ka niya. He made a decision. Isang mabigat na decision ang ginawa ng Panginoon. Anong decision? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, the only Son, para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? That is why following Jesus will cost you everything. Kasi nga po, yung pinangtubos niya sa'yo sa kasalanang nagawa mo, mula nung pinanganak ka hanggang sa mga panahong ito, He paid it in high cost price. Wala pong katumbas yun. It cost Him everything. Amen? Binayaran niyo po ng dugo at buhay niya. At ang pagmamahal ng Diyos sa atin is walang katumbas. Tandaan niyo po sa ating mga first-timers, pag sama-samahin mo man ang pag-ibig ng magulang mo, pag-ibig ng asawa mo, pag-ibig ng jowa mo, pag-ibig ng lahat ng nakikita mo sa mundo, wala pong katumbas ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at saka sa akin. Nothing to compare. Amen? Ang Diyos po, pag nagmahal yan, forever yan. Sa ating mga first-timer, ang Diyos po pag nagmahal, forever yan. Hindi ka niya i-define. He will never define you of your past, of your sins, of your weaknesses. Hindi ka titignan ng Diyos. Of course, there is always consequences sa ating mga nagagawang action, yung mga wrong action na nagagawa natin. Pero yung consequences na yan, kung nakakaranas ka ng suffering dahil
ikaw ay nag-step out sa will ng Panginoon sa'yo. Hindi yan punishment. Pagtatama ng Diyos yan sa buhay mo. Amen po? You see, ang Panginoon, He's willing to go an extra miles just to reach you out. Amen? Wala pong magaganon sa atin. Kung ano po, pag ikaw po ay nawawala sa presensya ng Panginoon, ang pagmamahal po ng tao, laging may kondisyon. Tignan nyo ang tao. Pag nagmahal ka po ng tao, mamahalin ka lang niya pabalik kung ikaw ay napapasaya mo siya. Mamahalin ka lang niya pabalik kung mamahalin mo rin siya. At lahat yun ay may expiration. Ay hindi pa ako nakakakita ng tao na kahit hindi mo mahal, mamahalin ka pa rin niya. Wala pong ganon. Siguro kung mayroon man, siguro nabibilang lang sa daliri. Pero ang katotohanan, ang tao po, mamahalin ka niya kung minamahal mo siya or dahil napapasaya mo siya. At kahit napapasaya mo siya, mai-expire din yun. Amen? Sa mga mag-asawa, tandaan niyo po, pag namatay ang asawa mo, after 1 year, hahanap na yan ng kapalit mo. Huwag mong sabing habang buhay, ikaw pa rin ang mahal niyan. Pag iniwan mo yan, hahanap pa rin yan ng kapalit mo. Kasi malulungkot siya eh. Siyempre, ikukot niya yung verse na hindi tinadhana sa isang tao na mag-isa. Oh, di ba? I-justify niya yon. So, wag mong sabing habang buhay forever kanyang mamahalin. Hindi. Ang mga anak natin, isang araw, iiwan ka ng mga yan. Kasi nga magkakaroon din sila ng sarili nilang buhay. Alam nga namang nag-asawa sila, kasama kanila. Di ba? So, ibig sabihin, wala pong permanente sa pagmamahal ng tao. Mayroong kondisyon lagi. Pero ang Panginoon, you walk away 1,000,000 miles. When you decide to go back, paglingon mo pa lang, nandyan na siya. Bakit? Kasi nga, sumusunod lang siya sa'yo. Hindi ka niya iniwan actually. Binabasura mo siya, hindi mo siya binibigyan ng pansin kasi naghahanap ka ng pag-ibig sa mga tao. Ang Panginoon, nandyan lang siya. 1,000,000 miles man ang inilayo mo sa Kanya, pagbalik mo, nandyan lang siya. Amen? Hindi ka niya iniwan. Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, hindi na hinintay na lumapit ka sa Kanya para humingi ng tawad. Hindi na hinintay ng Panginoon. Hindi mo pa siya kilala noon, nagpakilala na siya sa'yo. Amen? Tayo ba? Tayong mga magulang. Sino mga magulang dyan? Di ba? Tayong mga magulang, pag halimbawa hihingin ng hari dito sa UAA, ibigay mo sa akin yung anak mo kapalit ng pastor mong nakakulong. Bibigay mo? Ay siguro kahit na yung pinaka-black sheep mong anak, kahit na yung araw-araw masakit sa ulo mong anak, siguro hindi mo ibibigay. Pero ang Diyos hindi. Di ba? Ang Diyos hindi niya lang niya binigay ang kanyang nag-iisang anak. Hinayaan niya na pahirapan at patayin ang kanyang anak. Amen? Ang sabi sa verse kanina, whoever. Anong ibig sabihin ng whoever? Kahit sino ka pa man. Amen? Kung dati kang magnanakaw, dati kang murderer, dati kang nagbibinta ng katawan mo, dati kang manluluko, ang Diyos ang unang nagmahal sa'yo. Siya ang unang lumapit sa'yo. Amen po? Mahal ka ng Diyos. Sabi nga sa kanta, mahal ka ng Diyos. Diba? Paano ba yun? Mahal kita, pagkat mahal kita. Yung kinanta niya, di ba? Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, maging... Palakpakan naman dyan para naman tayo. Ano ito, namatayan? Pag akong kumanta, parang namatayan lang. Pero pag si Pastor Bobby, nakangiti kayo lahat hanggang langit. Ano yan? Kalibitin mo yung katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kahit sino ka pa man. Amen?
Noong ginagawa pa lang, tandaan niyo po mga anak, noong ginagawa pa lang ng Panginoon ang bituin, ang buwan at ang dagat, ang lupa, iniisip ka na ng Panginoon. Alam ni Lord kung sino ang magiging forever mo dito sa mundo. Alam ni Lord kung sino ang magiging magulang mo. Amen? Alam ni Lord kung sino yung forever mo dito sa lupa. Dito lang sa lupa ha. Kasi wala namang forever. Alam ni Lord kung sinong magiging forever mo. Pero dito sa lupa, walang forever. Dahil ang totoong forever po, nasa Panginoong Hesus lang. Amen? So everything made out of love, for love, and in love. Amen? Ang sabi po sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Siya ang unang nagmahal sa'yo. Hindi ikaw ang unang lumapit sa Kanya. Siya. Siya ang unang nagpakilala sa'yo. Siya ang unang naghanap sa'yo. Kung bakit ka ngayon nandyan nakaupo, dahil siya ang nagdala sa'yo dito. Yung mga taong kinausap ng Panginoon, ginamit lang yun ng Diyos. Siya ang may plano ng lahat. Amen? Kung bakit ka nandyan ngayon, is dahil na-orchestrate na lahat ng Panginoon ang pupuntahan mo, kapatid. Amen? Noong mga panahong lugmok na lugmok ka, andyan siya para sa'yo. Hindi mo nararamdaman dahil nakafocus ka sa pain na nararamdaman mo. Amen? Sa mga panahong nalulungkot ka, andyan siya para sa'yo. Yun ang katotohanan. Kaya nga sabi ng iba, mahal pa ba ako ng Diyos? Paano mo malalaman? Paano mo mararamdaman? Nakafocus ka sa problema. Nakafocus ka doon sa nararamdaman mong pain. While kung ibubuksan mo lamang yung puso mo, hindi ka naman talaga niya iniwan. Alam mo yung napakasimple lang na gagawin mo? Very simple thing is to believe na mahal ka ng Diyos. Kasi kahit na maghapon akong magpapakapawis dito ng ganon na mahal ka ng Diyos, if you don't believe na mahal ka ng Diyos, is walang mangyayari. Amen? Dapat po, maniwala ka na mahal ka ng Diyos. Amen? Yan dapat ang ilalagay mo sa iyong puso. Ano man ang pagdadaanan mo, you are loved by the Most High. Amen? At pag tinanggap mo dyan sa puso mo at naniwala kang mahal ka ng Diyos, then you will able to love Him back. Bakit nga ba hindi natin kayang mahalin ang Panginoon? Kasi sarado ang ating puso eh. Sarado ang ating puso. Akala natin nagmamahal tayo ng totoo, but the truth is not. Amen? Hindi mo alam ang tunay na pag-ibig kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? You cannot love others kung hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Pero pag maranasan mo, if you experience the love of God, then your love to others is real. Magiging totoo lamang ang pag-ibig mo sa kapwa mo kung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Because real love comes to the only real source. Ngayon, kung naranasan mo ang totoong pag-ibig, pwede mong iparamdam yon sa kapatid mo, sa ka-churchmate mo, sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Ang bagay po kasi na genuine is hindi mo matatagpuan sa isang fake. Amen? Pero, kung hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ang mangyayari, magmamahal ka pero mababaw lang. Mababaw lang, may condition po ang lahat. Bakit gusto ng Diyos na malaman mo ngayong gabi kung gaano Kanya kamahal? Bakit nga ba? Dahil ayaw ng Diyos na ma-deceive tayo. Ayaw ng Diyos na maloko tayo. Ayaw niya na, baka kasi akala mo genuine yung pagmamahal mo sa Kanya eh. Akala mo genuine yung nararamdaman mo sa Kanya, yun pala fake. So ngayong gabi, titignan natin, genuine nga ba yung pagmamahal na yan? Akala kasi natin, lahat ng nakikita natin ay totoo. Akala kasi natin, lahat ng nararamdaman natin ay totoo. Yun pala ay hindi totoo. Sabi po sa James chapter 1, verse 16 po, do not be deceived, my beloved brethren. Anong ibig sabihin ni James dito? Ang gustong sabihin ni James dito, madalas kasi,
Ang mga tao, pag nasa gitna ng pain and suffering po, hindi nila sisisihin ang sitwasyon. Hindi nila sisisihin yung desisyong ginawa nila. Bakit nandyan sila sa bagay na yan, sa sitwasyon na yan? Sinong sisisihin nila? Ang Panginoon. Naglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Tapos ito yung mararanasan ko. Nagtatights ako, Panginoon. Hindi ako nag-absent sa church. Pero ito yung mararanasan ko. Bakit hinayaan mong mangyari ito sa akin? Madalas po ganyan ang tao, di po ba? Amen? Or ako lang nakakaalam yan? Shout hallelujah sa mga inantok. Praise God, walang inaantok. So paano ba natin malalaman ang isang bagay kung ito ay real or fake? Any answer? Paano natin malalaman? Magbibigay talaga ako ng gift. GCash. Paano natin malalaman kung ang isang bagay ay fake as real? Any answer? Shuhada, nasaan na ang ating wisdom ngayon? Any answer? Magpapa-Gcash po ako. Kahit walang Gcash dito. The answer is, we have to authenticate it. Kailangan ng authenticity. Kailangan nating ma-validate, kailangan nating ma-authenticate kung yang nararamdaman mo, yang pinagmamalaki mo sa puso mo na mahal mo sa ang Panginoon. Ngayong gabi, kailangan mong malaman. Totoo ba yan? Amen? Di ba may class B, may class A, may class B, at sinasabing replica. Yung replica daw, o master copy, yun daw yung pinakamalapit sa original. Pag nagbibinta ka po, ang lagi mong sinasabi, though fake naman yon, sabi mo master copy, di ba? Master copy. Pero ang totoo po is, hindi naman po master copy, fake talaga. So for you to be sure of original, you need to authenticate that bag or anything. Minsan kasi, bago mo mapatunayan na isang bagay na legit, anong ginagawa ng mga tao? Bago mapatunayan na isang bagay ay legit. Di ba ang ginagawa nila, lalo na yung mga mahilig talaga sa original, pinapadala nila sa ibang bansa for authenticity, di ba? Or tinitignan nila yung serial number. Kailangan ma-validate nila yung mayroon na bagay sila if it's original o hindi. Isang patunay na legit ang bag, sasabihin ko sa inyo, sa bag. Isang patunay pag legit yan. Di ba pag ang original na bag, di ba pag fake na bag o replica man yan, pag umulan, ang gagawin mo? Yung bag. Ang gagawin mo sa bag pag umulan. Di ba lalagay mo sa ulo mo? Para hindi ka pero ang original, susukpor mo dito. Di ba? Hindi pwedeng mabasa sa original. Di ba? So same with us. Paano natin malalaman kung ang nararamdaman natin is real love or fake? We have to validate that feeling. Okay? Kailangan ang authenticity. Kasi baka akala mo totoong mahal mo si Lord, yun pala routine na lang ang lahat. Amen? Routine na lang ang ginagawa mo para sa Kanya. Anong sabi po sa Isaiah 29:13? The Lord says, "These people worship me with their mouths and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is based on nothing but human rules." Revelation 2:4, "But I have this against you. You have left the love you had in the beginning." Amen. Nung una, excited ka pag Sabado, di ba? Dahil alam mo magsisimba ka eh. Nung una, pagbangon mo, siya kagad ang nasa utak mo. Di ba? Pero nung tumatagal na, di ba? Si Hamed na, di ba? Pag tumatagal na. Bago ka matulog nung una, siya pa din ang kinakausap mo. Di ba? Balikan natin, itry natin i-assess ang ating sarili ngayon. Kasi kailangan nating malaman, totoo pa ba ito or hindi na? Yan nga ang pinag-uusapan natin, hindi tayo uuwi. Hanggang alauna tayo ng madaling araw dito. Hanggat hindi nyo napapaamin sa sarili nyo kung totoo pa kayo o hindi. Hindi tayo uwi, malalaman natin ngayon, di ba? So nung una, tuwing umaga,
excited kang bumabangon, di ba? Another blessings, another grace, di ba? Kasi bumangon ka na namang malakas. Nung una, pag kinakantahan mo siya, umiiyak ka. Grabe, kahit na naglalaba, nagsasambay ka lang, pag nag-umpisa kang mag-worship, umiiyak ka. Kasi nga, grabe, yung hindi mo makuntin eh. Yung sarap na i-worship siya, di ba? Grabe yung pagpapasalamat mo sa Kanya. Nung una, kahit sino ang kausap mo, bidang-bida si Lord. Di ba? Ngayon si Hamed na. Di ba? Wala na si Lord sa kwentuhan. Nung una, datnan ka man ng problema, kalmado ka. Kasi alam mo not everything is in control dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Sino ang nakaka-relate? Kasi nandoon alam mo yun, yung total dependency mo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nung una, excited kang magpaghamit sa Panginoon. Yung lakas mo, yung talent mo, yung time mo, pero nung huli, ayaw mo na. Pagod na ako. Ayaw ko na dyan. Hindi naman ako pumapayat sa pagsasayaw. Exercise lang pala ang pagsasayaw. Sabi ni Lord, pag mag-tithes ako, magkaroon ako ng bahay. 2 years na akong nagta-tithes. Wala naman akong bahay. Ayoko na dyan. Di ba? Balikan natin, i-assess natin ang ating sarili ngayon. Di ba nung una, ganyan tayo, kilig na kilig tayo? Amen? Ganun pa rin ba tayo? O nagiging routine na lamang? Kumusta ka na ngayon? Sabi mo sa sarili mo, kumusta na self? Ikaw pa rin ba yun? Ganun ka pa rin ba o nagiging routine na lang sa'yo ang lahat? Ganun ka pa rin ba? Or dahil na lang for the sake ng, naku, ito na naman yung si leader ko eh. Ito na naman. Ako na naman yung nakita. So, alam mo yun, yung ginagawa mo na lang para kasi may nakatingin or kailangan, kasi kung hindi ako magsisimba, malulungkot ako. Sige na nga lang, mag-devotion na nga lang dyan. Di ba? Sige na nga lang, magpakita na lang sa leader ko. So, tignan mong mabuti. Totoo pa ba yung nararamdaman mo o hindi na? Totoo pa ba? Amen? Kaya nga sabi ni James, do not be deceived. Amen? Kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos at walang nagbabago sa pagmamahal mo sa Kanya, kahit gaano ka nakatagal na Kristiyano, you need to authenticate it now. Sabi ko sa inyo, hindi tayo uuwi. Dito tayo matutulog hanggat hindi mo nababalidate. Tayo po ay magdi-deliver ng mga tao ngayon. Amen? Di ba pag in love ka, sino ang in love? Hands, in love. Sinong mga in love? Di ba pag in love ka, bukang bibig mo yung tao? Minsan nakakasawa na nga eh, pag upo mo, yun na ang pag-uusapan natin. Di ba? Maniwala ka pag in love ka. Si pastor lagi kong pinagmamalaking kasi in love ako. So, laging bukang bibig mo yung taong yon. Amen? Excited ka lagi na makita siya. Or ako lang? Ako lang excited? So, everyday po, looking forward tayo na magkita ka. Alam mo yon yung pagod na pagod ka sa trabaho, no? Inis na inis kang tagal ng oras. Kala mo kaya nagmamadali, uuwit hindi pala, magkikipagkita pala. Pagod na pagod sa trabaho, sa pagpupunas, kung ano-anong inutos, makikipagkita lang pala. So, ganun ang in love, di ba? Mawawala ang pagod mo maghapon pag nakita mo yung taong minamahal mo. Paggising mo, siya kagad yung naiisip mo. Dahil nga umiibig ka, di ba? So, panay ang message mo sa maghapon, panay ang tingin mo sa ano. Bumili ka na nga ng ng tawag nun? Apple Watch para, hindi mo, kasi pag nasa trabaho, hindi mo pwedeng ganyanin yung di ba? Oh, di ba? Yes. Di ba? Pag ganyan lang, simple lang, ganyan ang mga in love. Amen? At ang taong in love po, ang taong in love, naka-emoji yan maghapon. Hindi ko alam, parang naka-glue. Bakit kaya from morning hanggang makauwi siya, isa lang yung expression ng mukha niya. Kasi in love yun. Doon mo makikita ang in love. Amen? Pero anong mangyayari pag matagal na kayong magkarelasyon?
Like 3 years, 4 years, 5 years, ganun pa rin ba? Hindi na. Nandoon pa rin yung love, pero hindi na. Bala ka sa buhay mo. Pagod ako. Di ba? So parang routine na ang lahat. Ganon ang tao. Routine na lang ang lahat. Si Pastor Bob noon, sa isang maghapon, nakakasampung I love you. Ngayon, sa isang buwan, isa na lang. Di ba? Tinanggap ko na yon, iniyakan ko na yon kasi siyempre nasanay ka for how many years na ang dami niyang I love you maghapon tapos biglang isang buwan, isang beses sa isang buwan, tinanggap ko na rin yon. Iniisip ko na lang na ganun talaga ang tao. Kaya nga kung magmamahal ka, Diyos lang. Amen? Sa Diyos lang. So, sabi kanina, sabi dito, sabi sa verse ito, But I have these things against you. You have left the love you had in the beginning. So ang context ng verse na ito po, ito po para sa mga taga-Epeso. So ang gustong sabihin ng Panginoon, itong mga taga-Epeso po, grabe po silang magpuri sa Panginoon. Talagang kung magpuri po sila, talagang halos mawasak na yung buong simbahan ba. Talagang nakataas yung mga kamay nila, talagang pinapaganda na nila yung mga simbahan, ang daming nag-a-attend ng kanilang church, ang gagaling na mga musician, ang gagaling na ng mga singers. Grabe ang mga preacher nila, napaka-anointed. Pero ang sabi ng Panginoon, but you have all this, sabi ni Lord, you have all this gift, but I have this against you. Ibig sabihin, mayroon ka nga sa isang simbahan, mayroong napakagaling na preacher, napakagaling na mga aawit, napakagaling na mga musician, pero ang sabi ng Panginoon, I have this against you. Anong ibig sabihin ng Lord yan? Yes, nag-i-excel ka sa ministry. Yes, napapaganda mo ang simbahan. Yes, napakadaming taong dumarating. Ang tanong, busy ka sa ministry, did you ever have time with the King? Nagkaroon ba tayo ng oras man lang para sa King? Balikan mo yung araw. Balikan mo yung araw na tinanggap mo ang Diyos as your Lord and Savior. Di ba? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, in love ka sa Kanya, di ba? Kilig na kilig ka. Gustong-gusto mong basahin yung love letter na sa'yo, which is the Bible. Kung titignan nga, ang dami ng highlights. Halos hinighlights mo na lahat. Kasi lahat in love ka nga sa salita niya eh. Ano yan? Saan importante dyan? Hinighlights mo na lahat. Di ba? Hinighlights mo na lahat. Ganon mo kamahal ang Word of God. Naalaala ko ang aming pastor po, nung sa unang church namin ng Israel lang, nung bago pa lang kami. You're crazy, sabi niya sa akin. Kasi yung unang Bible ko po, siyempre bago pa lang ako, alam ko ba kung yung i-highlight lang yung importante. Basta lahat ng hindi hinighlights ko ng hinighlights. Are you crazy? Are you crazy? Sabi niya. So, ginawa kong drawing book yung ko. So, ganun talaga. Di ba, pag bago ka talaga, gusto mong basahin yung love letter ng Panginoon. Gusto mong gumawa ng devotion. No, naalaala mo ba yung araw na nung bago ka, bumabangon ka ng 3 a.m.? Kasi yun yung oras ng Panginoon eh. Yung 3 a.m. para ka magkaroon ng quiet time sa Kanya. Nangyayari po sa akin yun dati. Bumabangon po ako ng 3 a.m. para lang magkaroon ako ng kahit na, Lord, thank you ha. Kasi umaga na naman. Thank you for nakaraang araw. Thank you. So, nagkaroon ka ng quiet time with the Lord. Amen? Naalaala mo pa ba yung yung sa tuwing magdi-devotion, katuwang-tuwa ka kasi nangungusap ang Panginoon sa'yo. Di ba? Pero ngayon, nasaan na po tayo? Nasaan na po tayo? Yung totoong pag-ibig po at hindi fake, umiikot ang mundo mo sa Kanya. Di ba? In bad times, in good times, mahal mo siya. Amen po? Church, sa gabing ito, God is talking to us. Nakikipag-usap ang Panginoon sa atin. Totoo pa ba yung nararamdaman mo or fake na yan? Authentic pa ba yan or replika na lang yan? Amen? Alam niyo po, habang ginagawa ko itong message na ito, grabe sa pula ako. Grabe po ang conviction ng Diyos sa akin. Because the truth is,
hindi na ako katulad ng dati. I admit, hindi na ako katulad ng dati. Hindi na po ako nagigising ng 3 a.m. At kung gising man ako ng 3 a.m., nanonood ako ng reels. Di ba? Is it pleasing to God? Hindi. This message, itong mensaheng ito, Panginoon, itong mensaheng ito, mga kapatid, for us to awaken our spirit. Amen? Dati, pag nag-devotion ako, ang dami kong devotion sa bahay, nakasampung book ako na ang kakapal ng books. Ngayon, sa phone ko na lang ginagawa. Kasi for me, parang mas mabilis ng gawin pag phone. Dito ko na rin gagawin. So, nakita nyo na habang tumatagal, paggaan yung sinasabi mong pag-ibig, and worst thing is, hindi mo alam fake na pala yun. Fake na pala. Amen? So, grabe po ang conviction ng Panginoon sa akin. Sabi kanina sa verse, you have left me. Ang sakit, di ba? Andyan ka, pero hindi ka nararamdaman ng Diyos. Akala mo genuine, replica ka na lang pala. Or fake pa. Amen? May I call the keyboard, Brother Maki? This morning po, God is talking to us. This morning, this evening. Ibalik po natin yung dating pagmamahal natin sa Diyos. Sabi nga ng isang pastor, hindi lahat ng iniiwan ay hindi na pwedeng balikan. Amen? God is longing for us. Gusto ng Panginoon na mag-spark ulit yung love mo sa Kanya. Don't settle for less. Yun ang problema sa atin, lalong-lalo na sa mga wala pang asawa, sa mga single na yan. This is an advice of a mother. I'm telling you mga anak, don't settle for less. Amen? Huwag kang maghanap ng pag-ibig na kakaunti lang ang pwede niyang ibigay sa'yo. Yung pag-ibig na conditional, huwag kang maghanap ng ganon. Kung may darating na pag-ibig sa buhay mo, then that is the will of God. Pero for now, na wala pa, i-enjoy mo yung moment na kayo lang at ang Diyos. Amen? Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 18 and 19, anong sabi niya na? Ephesians chapter 3 verse 18 and 19. Wala. Kung si Pastor Bishop pa, utang na loob. Tagal. Okay, ako na nga lang. And I pray that you and all God holy people will have the power to understand the greatness of Christ's love. How wide and how long and how high and how deep that love is. Christ's love is greater than anyone can ever know. But I pray that you will be able to know that love. Then you can be filled with the fullness of God. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin is hindi maihahambing ng kahit sino pa man. Amen? Hindi ito nasusukat ng kahit na alinmang bagay dito sa mundo. Kaya sa tuwing makakaranas po tayo ng suffering, think of those miracles na ginawa na ng Diyos sa buhay mo. Sa palagay mo, without the grace of God, without the mercy of God, those suffering, those trials, is ma-overcome mo kung hindi ang Diyos ang kasama mo. So every time po na tayo po ay nakakaramdam ng suffering, think of those miracles na napagdaan, na na-i-overcome mo na. Amen? At sa tuwing malulungkot ka, call upon the Lord. Hindi yung lalabas ka ng bahay or makikipag-chat ka. Diba? Call upon the Lord. Mag-worship ka. Manood ka ng pelikula about God. Amen? Diba ka sabi ng kanta ni Gary Valenciano, sabi niya, I will be here. Diba? I will be here when you need to speak. I will listen. Ganyan ang Panginoon. Amen? I will be here when the laughter turns to crying. Mayroon bang ganyang lalaki? I don't think so.
na maniniwala. Ang Diyos lamang. Amen? So yan ang pag-ibig ng Diyos at sa akin. It is genuine. Okay? At maraming bisis nang pinatunayan ng Panginoon yan sa atin. Agree? Maraming bisis na pong pinatunayan ng Diyos sa atin. His love for you and for me is incomparable, indescribable. Nothing can fathom, nothing to compare. Amen po? Can we watch the video? My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus, my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen.
I have always been Father and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad. Almighty God. Amen. May I call the music team po? Yung music team. Pwede na ba kayong pumunta? So every time na ikaw ay nanghihina, every time na feeling mo nawawalan ka na ng pag-asa, think of His love. Think of Jesus. Amen po? Sabi nga po sa Isaiah 49:15, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Yan ang sabi ng Panginoon. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yan dapat ang magiging kalakasan natin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tunay ang pag-ibig ng Diyos para ikaw ay sumuko. Amen? Huwag po tayong susuko, tayo po ay magpapatuloy. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi mo matatagpuan sa tao ang tunay na pag-ibig. Sa Panginoon lang. Amen? Can we all stand and worship our God? Bigyan man natin ng palakpak ang ating Panginoon sa kanyang word tonight.